Hello mga Mars, welcome back to my channel, Karin Scope Station here. Noong May 3, 2024 ay naipalabas sa Netflix ang pelikula ni Coco Martin na may title na Pula. Shoot nila ang Pula sa Oriental Mindoro noong 2021 mga Mars. Hindi daw ito naipalabas sa movie house or sa mga cinema. Pero ang alam ko dito ay ang target dito ni Mr. Brillante Mendoza dahil siya ang director dito sa ibang bansa ito ipapalabas. Pero ito, swerte tayo dahil pumasok na ito sa Netflix. Kaya mga Mars, kung gusto nyo panoorin ang Pula na movie ni Coco Martin, panoorin nyo po sa Netflix. Napakaganda at ibang Coco Martin ang makikita ninyo dito. Ang synopsis nito mga Mars ay, when the brutal murder of a teenage girl devastates his sleepy town, a troubled police officer begins an investigation that tests his limits. Ang mga kasama dito ni Coco Martin ay sina Julia Montes, Raymart Santiago, Alan Paule, Lotlot de Leon, Elizabeth Oropesa, Ina Alegre, na kung saan siya ang mayor sa Pola. Na yun nga, kasama rin siya dito sa cast. At itong si Christine Bermas and Vince Rillion. Rated 16 ang pelikulang ito mga Mars dahil meron itong violence at sexual violence kaya hindi pwede manood ang mga below 16. Ang kwento dito mga Mars dahil napanood ko na nga, share ko lang sa inyo dahil nagulat ako dito mga Mars sa napanood ko. Sa pelikulang Pula, pinagbibidahan nga ni Coco Martin. Pulis po dito si Coco Martin mga Mars. Meron siyang 2 anak at ang asawa niya dito si Julia Montes na isang guro. Masaya ang kanilang pamilya. Ang pinakaumpisa talaga sa pelikula ay parang malungkot ang taon na ito. Yung talagang pinakaumpisa, merong sinaniban, ganyan. Para bang may mga malas na nangyari sa taon dito, mga Mars. At ito na nga, madali na lang natin yung kwento. Ayun, mag-asawa sina Coco Martin and Julia Montes. Meron silang, masasabi, bed scene na rin siguro yun dahil mag-asawa nga sila. So, gawin sa isang pelikula. Sa kwento kasi ay matutulog na sila at niyayaya ni Daniel o ni Danilo Faraon ang kanyang asawa na si Magda. Tumanggi itong Magda dahil basta nagsusungit siya. Basta yung gano'n, yung kung makikita nyo yung arte nila dito mga Mars, ay alam ko mga artista sila pero parang natural ang kanilang arte dito na as in mag-asawa talaga. And then, ito pa lang si Magda mga Mars or Julia Montes ay nagloko. Kabit lang naman niya ang hepe ni Coco Martin. Akalain mo yun? May love triangle dito mga Mars na ginampanan naman ito ni Hepe na si Raymart Santiago mga Mars. At kinalaunan nga, nahuli din naman ni Coco Martin. Hindi nga lang niya ma-confront pero itong Coco Martin may ginawang karumal-dumal mga Mars kasi meron siya ditong hinalay and then pinatay niya at talagang ibang Coco Martin ang makikita nyo dito dahil talagang wala kang makikitang trace dito na tanggol
Wala kang makikita trace dito ng tanggol. Iba talaga, nagdilim talaga ang karakter dito ni Coco Martin, mga Mars. Iba ang kanyang ginawa. And take note, mga Mars, nagpakita pa si Coco Martin ng kanyang butt na napakaputi, mga Mars. Ayun lang, share ko lang. Ayun na nga, murder ang nangyari. Nalaman ito ng kapulisan, kasama ni Coco Martin, si Ina Alegre, na nag-imbestiga. Yun pala, ang iniimbestigahan, ayun ang gumawa. Nag-iimbestiga, yun din pala ang gumawa ng krimen. Ayun na, nalaman ni Hepe, ni Raymond Santiago, ay ni Ina Alegre, na si Coco Martin ay siya nga ang suspect dito. Gumawa sila ng investigasyon at kailangan maraming pruweba para talaga mabigyan na siya ng warrant arrest. And then, dumating din naman yung subpoena sa kanya. Yun ang nalaman na ni Coco Martin or ni Danilo or ni Daniel na siya ay may subpoena na pumunta siya agad doon sa police station at doon, mga Mars, pinagbabaril niya ang lahat ng kanyang mga kasama, pati na rin si Hepe, pati na rin ang kanyang asawa na kung saan galing ito sa simbahan, si Julia Montes, nangumpisa dahil sa nagawa nga niyang kasalanan sa kanyang asawa at ipinagdadasal nga niya ang kanyang asawa dahil sa nagawa nito. At ayun nga, kalaunan, pinagpapatay talaga ni Coco Martin ang lahat ng kanyang nakikita. Dahil dinadalaw siya nung kanyang biniktima, mga Mars, kaya talagang nagdilim talaga siya hanggang napunta siya sa sementeryo, hanggang kanyang sarili ay binaril. Parang utos na rin ang kanyang konsensya. Parang ganun yung intindi ko dun. Pero makikita nyo sa movie, parang nagpapakita sa kanya yung kanyang hinalay at kanyang pinatay na ito ay anak ni Lotlot de Leon at ni Alan Paule, na kung saan ay sana magtatanan siya sa kanyang boyfriend. Yun, mga Mars. Pero meron pa doon sa kwento na naglakad kasi itong yung biktima, lumayas kasi siya sa kanila, gusto niya magtanan. And then, napag-isip-isipan niya, ito yung kwento kasi talaga kung bakit nagawa yun ni Coco Martin o ni Danilo Faraon. Nagbago isip niya, imbis na magtanan sila na kanyang nobyo, siya ay bumalik, palakad papunta sa kanila, at tamang-tama dumaan itong Danilo Faraon na or si Coco Martin, at gusto na nga niyang isabay ito pa uwi, pero hindi niya ito inihatid sa simbahan or doon sa bahay ng biktima. At dito na nga niya ginawa ang madilim na balak ni Danilo Faraon. Dahil sabi nga ni Danilo dito, malandi ka naman, ginanon pa niya yung babae. Dahil bago ito nangyari, mga Mars, pauwi itong Danilo Faraon sa kanila. Nakita ito ni Danilo Faraon, ang girl at ang kasintahan nito na naglalampungan sa kalye. Kaya ang titig doon ni Coco Martin o ni Danilo Faraon ay galit na galit. One time, umuwi nga siya sa kanila, nagulat si Julia Montes or si Magda na bakit ang tagal mo at ba't ganyan ang itsura mo? Yun na pala yung pangyayari na nangyari na pala. Para bang kumbaga sinaniban? Parang may umanong iba yung atake. Ang galing. Alam naman natin na pag gumawa si Brillante Mendoza ng kwento, umpisa, mabagal, pero kalagitnaan, andun na yung kwento. Kakaiba talaga. Kaya naman nag-number 1 ito ngayon sa Netflix, mga Mars. Top 10. Number 1 siya dito sa atin. Kaya kung ako sa inyo, panoorin nyo na rin, mga Mars. Dahil hindi kayo magsisisi. Dahil napakaganda ng kwentong ito, itong Pula ni Coco Martin and Julia Montes. And that's it, mga Mars. Sana nag-enjoy kayo sa na-share ko ngayon sa inyo. Bye! Thank you for watching.